Good morning mga angel. Ako si Ruthie Peters. Mamimigay na ako. Meron akong mabibigyan ng mga pampabubong ng bahay at saka sa tindahan. Sa mga angel ko lang. At iyan na pera na yan ay iyan yung nakalaan na 600,000 doon sana sa pamangking ko na patatayuan ko ng lupa at bahay at saka grocery nila at saka negosyo nila at saka yung mga sasakyan nila. Kasi yung sasakyan naman yung utangin ko lang naman yun. Yung play ng ingay. Pero anyhow, dahil sa mabuti na lang dahil hindi ko naibigay yung pera na yun, so ipamimigay ko na lang paunti-unti sa mga nangangailangan ng mga kababayan ko sa Pilipinas na mahihirap na katulad ko. Basta wala lang scam na mangyayari kasi yung pera na yan ay pinag-ipunan ko talaga yan, pinaghirapan ko yan, naglilinis ako dito, isa lang akong cleaner para masubaybayan ko, masuportahan ko yung mga pamilya ko. Ang ganun. Siyempre ako ang breadwinner, ako yung pero may ibang tao pa talaga na kahit kadugo mo pala ay sila pa lang talaga ang luloko sa'yo. So, yung mga tao na loko sa akin ng mga pamilya na yun, hindi ko lang maintindihan kung bakit nandyan na nga 600,000 nakalaan na sa kanila sa bahay nila. Nagalit lang sila dahil sa yung lupa na binili ko. Yung lupa na binili ko ay nandoon sa probinsya. Ang sabi ko sa kuya ko ay anuin mo muna kuya, ilagay mo muna sa pangalan mo kasi yung pamangkin natin na uuwi dyan sa probinsya, nabibigyan ko ng kabuhayan. So yung pangalan mo muna, pagdating nila doon kapag tinatayo na yung yung bahay, madali lang naman ilipat. Which nagalit sila dahil sa dahil sa hindi ko nilagay sa pangalan niya. At kaya hindi ko binigay yung 600,000. Kaya hindi ko binigay yung 600,000 na para doon sa napatay ng bahay nila at saka tindahan. At mabuti na lang talaga at hindi ko naibigay. Dahil yung pamasahe lang nila na 15,000, yun ang itinakas nila. Bakit nila itakas yun? Sa kanila yun. Hindi naman sa akin. Kaya hindi ko talaga maintindihan. Itatakas nila. Binigyan ko sila ng pamasahe. Bigay ko yun sa kanila. Pamasahe nila papunta ng probinsya para makauwi sila. Para makapagpatayo sila ng bahay doon. Ang hindi ko lang ibinigay, yung buo na 600,000. Kasi ang sabi ko, hindi ko ibibigay sa iyo yan, sa inyo. Dahil nangyari na yan ang paulit-ulit, siguro 100 times na natinulungan ko. Paulit-ulit na lang ako. Ito naman ako si tanga, kapatid o ante. Na sa kagustuhan ko na hindi sila maghirap, hindi sila magutom, hindi sila matulog sa kalsada kasi siyempre may mga anak na rin sila. Ako naman si tangang auntie at kapatid ay talagang tudong suporta ako sa loob ng 45 years. Binihisan ko, pinag-aral ko. Paulit-ulit sila humihingi ng mga negosyo, ng mga bahay, binibinta nila ng mga negosyo, mga motor, sasakyan. Nasaktan na ako sa mga nangyari na sabi ko, ako naghihirap dito, gusto kong sila na itong mag-iina na to, pero bakit nga ba ganyan na lang sila sa akin na hindi tapat? Niluluko nila yung sarili nila Okay, niluluko nila ako. Pero yung sarili nila ang niluluko nila kasi magbibigay ako
ng 10,000 sa isang linggo o kaya 5,000 isang linggo bawat pamilya nila, silang mag-iina. Ako ang nagbabayad ng upa ng bahay, ako sa kuryente, ako sa tubig, ako pa rin sa pagkain nila. Ay kinukulang pa rin nila yon. Linggo-linggo, tuwing pangalawang araw, ay nanghihingi na kaagad ng pera. At alam ng alam yan ng treasurer ko, si Mimi Vallejos. At saka alam din ni Susan. Yan, kasi yung mga utang ko doon kay Susan, ay doon lang yan sa mga mag-iina. Ay hindi ko maintindihan kung bakit na lang sila ay pera na lang yung kailangan nila sa akin. Which hindi ko naman sila pinababayaan. Ang isang pagkakamali ko lang dahil nadala na ako sa mga ginawa nila. Okay, sabi ko, papatayoon kita ng bahay, bibilang kita ng negosyo, pero hindi ko ibibigay sa iyo yung perang buo. Kasi nangyari na yan na binigay kong perang buo, walang nangyari. Ang tindahan nila, isang buwan lang naglaho na. Ang laki ng mga ginastos ko. Tindahan nila, barbecuehan nila. Abay, Diyos ko, wala kayong puso. Wala kayong puso sa auntie ninyo o kapatid ninyo na nagsusuporta sa inyo. Na naghihirap dito, naglilinis, naghirap na hirap dito. Pocket money ko na lang eh. Akin na lang yung pocket money ko. Isang tawagan lang ninyo. Tita, gutom kami. Tita, kailangan ko ng pera. Nagtataka ako kung bakit gutom kayo ay may allowance naman kayo ng 5,000 linggo-linggo. Paano ninyo na ano yan? Ako pa nagbabayad ng bahay ninyo. Ako nagbabayad ng ilaw, ng kuryente, ng grocery ninyo. Nandyan si Susan. Kayo nga na mag-iina, nandyan. Alam na alam ni Susan yan. Yung pera mga inutang ko kay Susan, sa inyo lang napunta. Hindi ko maintindihan kung bakit sagad na lang kayong niloko niyo ako. Sana kung niloko niyo ako sa pera, ay sana ay yumaman kayo. Ayun nang gustong gusto ko. Pag manluko kayo, kailangan siguraduhin ninyo na yumaman kayo. Ang masama, dahil niluluko ninyo ang matanda ditong katulad ko na nagsuporta sa inyo, nagpaaral sa inyo lahat-lahat. Ang masama, dahil sa niluko nyo ako, ay naghihirap naman kayo. Ayun ang nasasaktan ako. Dahil sa milyon na ginastos ko sa inyo. May mga listahan ako, may mga resibo ako. Sa inyo lang na magpamilya, umabot ng 10 million ang ginastos ko sa inyo. Sobra pa. Iba pa yon yung mga inutang ko doon kay Susan. Iba pa yon mga inutang ko para sa inyo. Nagbabayad ako ng tubo kay Susan. Ibang-iba pa rin yun. Kaya, sana, aywan ko, alam ko wala na kayong malalapitan. Dahil ako lang naman talagang breadwinner ninyo. So, hindi ko maintindihan kung bakit ninyo nagawa, itakas yung kunting pera, na pamasahin ninyo sa 15,000 lang yun. 15,000 lang yun. Pero ang 600,000 hindi ko binigay sa inyo. Dahil alam ko na mayroon kayong balak kasi kinukutuban na ako. Yung 15,000 nga lang eh. Wala na kayong kontak sa akin eh. Dahil mayroon na pala kayong ginagawang kabulastugan. Dahil hindi ko sa inyo ibinigay lahat. Kasi diba yun ang gusto mo? Gusto mo kunin yung lahat na pera na yon. Ay nako, nagpasalamat talaga ako. Kasi iyan na tinuro sa akin ni Panginoon na hindi ko binigay sa inyo dahil may gagawin pala kayo na hindi maganda. Mabuti na lang. Lord, thank you so much na hindi ko naibigay yung 600,000 sa kanila, sa pampabahay nila at lupa at tindahan. Pero ipamimigay ko yan sa mga abangers ko. Kasi marami mga abangers ko, mga angel nga nagsusuporta sa akin na minamahal ako. Na kahit lang kunting ibigay ko sa kanila, talagang pinapasalamat nila.
Kaya yung nagpakalista na naghihingi ng bubong at saka yung naghingi ng umpisa ng tindahan, ibibigay ko yan sa inyo. Pero pa isa-isa, dahil baka sumabog ang cellphone ko. And thank you very much sa inyong lahat. Maraming salamat. At saka yung nagsabi sa akin dun sa YouTube na scammer ako, good luck din sa'yo. Alam ko, kilala na kita. Dahil isa ka nga nanghingi sa akin ng pera. Pero anong sabi ko? Mahiningi ka sa akin, hindi ko lang matandaan, pero siyempre kailangan ng pera yon. At saka na lang kita bibigyan kasi marami pang nakalista ng mga kakaibig na mga angel, ng mga kababayan ko nga naghihirap sa Maynila. Siyempre kung nililista ko yan kung sino yung nanghihingi sa akin ng tulong. Kaso lang hindi ka nang kapag-antay. Ikaw naman Vilma, hindi kita kilala, kaya huwag kang umasta. Nakilala kita. Sino ka ba sa buhay ko? At saka alam mo ba ang naranasan ko sa buhay ko sa mga pamilya ko? Pang-aapi lang. Kaya tumigil ka. Huwag ka na makisawsaw. Wala ka naman alam sa buhay ko. Okay. So thank you mga angel. Thank you sa mga angel, sa mga nagsusuporta sa akin. Mag-antay lang kayo. Dahil sa yung mga walang wifi, mabibigyan ko na. Yung pampabubong na tumutulo yung bahay, mabibigyan ko na. Pero siguro, mabibigyan ko na yung nanghingi sa akin ng parang grocery. Kahit lang maliit lang, isa ng grocery. At palaguin ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako si Ruthie Peters. Na ako, sinabihan na scammer. Ako nga itong namimigay Sus Maria Josep. Thank you lahat.